Hindi natin alam kung anong mga nilalang ang kasama natin dito. Ano ko ba naman, 2 lang naman yung kukunin kong bunga, tig-isa tayo. Nagugutom na ako eh. Napalingon si Nessa sa kaibigan. Sa hindi inaasahang pangyayari, aksidente itong nadulas ng lumundag para abutin ng bunga. Sa kanyang pagbagsak, gumulong ito pababa ng lupa. Sa sobrang taranta ni Nessa ay sinundan niya ang kaibigan. Sa kasamaang palad ay nadulas din ito. Tuluyan silang bumulusok paibaba. Hindi makabangon si Nessa upang lapitan ang kaibigan na ngayon ay duguan dahil sa sugat sa kanang tagiliran. Kinapa niya ang sarili para tignan kung may mga sugat siya. Mabuti na lang, wala itong nakapangdugo o sugat. Kung gaano siya kapalad, kabaliktaran ng nangyari kay Lyra. Nagtamo ito ng mga galos at sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Ang malala pa, nabalian ito ng braso. Aray ko, gusto ko nang umuwi. Ayoko na dito. Wika ni Lyra. Kagad siyang tinulungan ni Nessa. Hayaan mo, makakalabas tayo tito. Makakaalis tayo, kumalma ka lang. Iginala ni Nessa ang tingin sa paligid. Mula sa kinaroroonan nila, matatanaw ang liwanag na nagmumula sa itaas. Pinunasan ni Nessa ang luha at sinubukang tumayo para maghanap ng paraan. Isinandal sa isang puno ang nangihinang si Lyra. Kaso nga lang kasabay ng lahat ng ito, isang pares ng pulang mata ang naaninag ni Nessa, hindi kalayuan sa kanilang pwesto. Tila ba kanina pa ito nagmamanman sa kanilang ginagawa. Tumindig ang balahibo sa katawan ng dalaga. Muling naamoy ang masangsang na aroma. Lyra, huwag kang maingay ha. Nandito na naman yung tikbalang eh. Magsasalita pa sana si Lyra nang takpan ni Nessa ang bibig nito. Nakitang unti-unting lumalapit ang mga pulang mata sa kanila. Pinilit ng dalawa na hindi lumikha ng ingay. Kaso nga lang, nang makalapit sa kanilang harapan ang nilalang, biglang nawala ang pares ng pulang mata. Nagpalinga-linga ang dalawa subalit bigla itong lumitaw sa harapan, kaya naman sabay silang napasigaw. Ang ulo ay mula sa kabayo na may pulang mga mata. Ang katawan ay tulad sa isang normal na tao. O kumalma ka! Huwag mo silang sasaktan! Laking gulat ng dalawa nang makarinig ng boses ng matanda. Napansin ni Nessa ang paglayo ng tikbalang, kaya naman nakakuha siya ng pagkakataon upang alalayan si Lyra upang pumunta sa pinanggagalingan ng boses. Nakita ang isang matandang lalaki. May hawak na tungkod. Hinampas ang tikbalang na tila ba anak na pinapagalitan. Ino, gusto ko lang makipagkaibigan. Anong makipagkaibigan? Kitang-kita ko kung paano mo takutin eh. Niligaw mo pa kanina. Akala mo siguro hindi kita inoobserbahan no? Sige na, umalis ka na. Ako nang bahala sa kanila. Muling tumingin si Nessa at Lyra sa tikbalang. Akmang lalapit pa sana nang muling hampasin ng matanda ang tikbalang. Ay mga iha, pasensya na kayo sa kaibigan ko ha. Sadyang mahilig lang yun sa babae. O nga pala, nakalimutan ko magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Ino. Pwede nyo akong tawaging Mang Ino o Lolo Ino. Hindi makaimik si Lyra dahil sa mga nasasaksiyan. Kaya naman kahit nangangatog pa rin ang mga tuhod dahil sa takot, naglakas ng loob si Nessa na mangingi ng tulong sa matandang lalaki na sa harapan. Maraming salamat po sa tulong nyo, Lolo Ino. Kung hindi po kayo dumating, baka kung ano yung ginawa sa amin nun eh. Hindi na po namin alam kung saan pupunta. May sugat po yung kaibigan ko eh. Baka pwede nyo po kaming matulungan para makalabas po sa lugar na to, parang awa nyo na. Pinagmasdan ng matanda ang magkaibigan. Kapwa nangihina ang mga ito. Mukhang pagod na pagod dahil sa mga nangyari sa kanila. Napailing na lang si Ino sa kalagayan ng dalawa. O siya, sige. Tutulungan ko kayong makalabas sa lugar na ito. Pero bago yon, gamutin muna natin ang mga sugat ng kaibigan mo.